Magandang araw mga banateros. Ito na naman si Banat Bay bumabanat. Ito na nga si Trillanes ho. Booking na booking sa kanyang kasinungalingan. Nako, grabe ho. Grabe ho, as in, hindi talaga mapapagkatiwalaan itong tao na ito na si Trillanes. Ngunit natapat, subalit, magtataka ka, bakit hindi man lang ito masyadong ibinabalita ng media? Bakit kanyo? Etong mga media na ito, nung panahon ng Quadcom, talagang ibinalita ang lahat ng pinagsasabi ni Trillanes. Kahit ito po ay recycle news na o issue, ika nga. Bakit to kanyo? Ito yan. Nung buong panahon ng Quadcom, tungkol po dyan sa issue na yan, wala naman si Trillanes eh. As in, hindi naman po siya pinapansin. Pero nung umaten si Pangulong Duterte, biglang inimbitahan si Trillanes at tila siya ang ginawang pinali, ika nga. Pag performance, di ba, merong pinali, merong last song. Parang siya ang ginamit na pinali. Na yun ang pinaka-balang kanyon na ibinato kay Pangulong Duterte. Ano po yun? Yung pong bank account na sinasabi. Na which is, yan po ay napag-usapan na noong 2016. As a matter of fact, few days before the election, dyan niya nilabas yan. Para wala ng pagkakataon na makasagot si Pangulong o si dating Mayor Duterte pa noon. Kaya lang, magaling po si Atty. Panelo. The day itself, one day before the election, lumabas po, nailabas niya yung bank account at walang bank account si Pangulong Duterte. Klaruhin natin na wala pong bank account si Pangulong Duterte na ibinibinta ni Trillanes. Pahiya nga siya doon eh. Pero dahil nag-eleksyon na, nanalo na si Pangulong Duterte, hindi na huyang binalita ng media na pahiya siya doon, na sinungaling siya doon. Ngayon, eto na naman, bumabalik na naman tong, ewan ko, ayoko sabihin sanang gago, pero wag na natin sabihin yun. Bumabalik na naman tong tao na ito, na napakasinungaling. Meron na naman siyang ibinibida. Pero ito yun, no, paparinig ko sa inyo, ha, ito. Pero dahil dito sa video na ito, napahiya ho siya. Nalaman ng buong taong bayan na siya ay sinungaling. Okay? O, panoorin natin, ha? Mr. President, Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely. Grabe si Trillanes ito, makatingin kay Duterte. Parang, ewan ko. Trillanes, tanong lang. Yung pagtingin mo ba dito, may kasamang pagnanasa o wala? Hindi, baka sabihin nyo naman, di wala ko sinasabing bakla siya. Pagnanasang siraan, ayun naman talaga, oh. Gago! Hindi kasi, yung talang... ano kaya yung pagtingin niya ng gano'n? Oh, sinusubukan niya sigurong i-intimidate si Pangulong Duterte. Basta meron siyang pagnanasa. Di lang natin alam kung anong klaseng pagnanasa yun, ha? Stated if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si
Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte Ayan. 2016. Oh. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman. Plunder case daw na sinampa niya na inimbestigahan daw ng ombudsman. Mag-follow kayo dun sa istorya nitong si Raulo na ito. Napakasinungaling eh. At ang Deputy Ombudsman, Arthur Carandang, Oo. and I think the Quadcom can invite him, siya ang nagkanda. Bato, loading. Maloding man. Internet ko. Okay. No investigation, humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggap ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from Kinonfirm daw. Kinonfirm daw ng AMLAC. Yan ang sinasabi niya during that Quadcom. Nagsampa siya ng kaso sa ombudsman ng plunder, kinonfirm daw ng AMLAC, at ano daw ginawa ni Duterte? Sinibak daw ni Duterte yung ombudsman. Because of Number na ikuting ano. what? The conformation of the AMLAC. Yeah? Yan ang sinalsal ng mga media. Yan ang binalita. Sa ako nga, sa account ko. Minuminuto. Bawat araw binabalita yan. Araw-araw nung time na yan. Mula umaga hanggang gabi, hanggang tanghali, pinag-uusapan ng mga tanso, vlogger yan. Sinalsal ng todo-todo yan. Hindi po bastos yung salsal, ha? Sabi na sinalsal, talagang dinikdik ng dinikdik. Oh, may bank account. Si Duterte, napikon si Duterte kasi dito yung part na nagalit si Duterte. Oh, ganyan. Dahil sa sinasabi nito ni Trillanes na merong bank account, kaya napikon si Duterte. Yan ang araw-araw na sinalsal po ng media. Kasi nga mga bayaran ng mga putang inang media na yan eh. Yan ang katotohanan. Pasensya na kayo media, nakakaya. Tayo rin po ay parte ng mainstream dahil SMNI anchor po tayo. Pero nakakaya talaga kayo mga media kayo. Mga mukha kayong pera. Yan ang pinapakain nyo sa mga anak ninyo. Pera. Masinsin sa ila. Karong Galing sa ewan ko kung kanino galing yan. Galing ba sa ayek yan o sa tupad ba yan o sa akap? Ano saan ba galing yung mga pera ninyo? Isa-isahin Galing sa taong bayan. so pwede na